magbasa ng mga weird something. As in, I don't know. I think it's the curious me. Tsaka mahilig ako mga what if. Tapos hindi ko masyado na-share sa people. Like, baka isipin kasi mga taabaliw ako. Oye, JB! Ano na? Umaga na. Uy, hindi pa. Anyways, di ako maka-share ng mga what if kasi nga kapag tinatry ko mag-share ng ganun, ang mga nire-reply sa akin, alam mo, itulog mo yan. Kulang ka kasi sa tulog. Like, kunyari si FG. Kasi may group chat kami ni FG tsaka ni WG. Tapos, kapag ko doon ng what if, kasi as in walang hello, hi, walang ganun. Like, start agad sa topic. Diretso agad, ganun. What if ganito, ganyan. Tapos i-reply nila, alam mo, itulog mo yan. Hindi nila nasusupport. Hindi nasusupport. Kasi alam mo, mga bata dapat natutulog na eh. Gaganunin lang nila ako. As kuyas. Hirap kasi kapag ang kausap mo may signs of aging. Huwag niya kayo susumbong. Oh. Ano ba dati i-reply? I-support nyo. Dapat sabi nyo, oo nga, no, what if, mag-what if din kayo. Ganun. Ganun dapat. Mag-what if ka din. Siguro sa mga kakilala ko, ang nakapag-reply lang sa akin ng isa pang what if, tapos sunod-sunod na ang pagde-daydream ng mga tao. Wait. Lahat naman nag-chat ko, pero yun nga, feeling ko si Rocco lang oo nga, tapos what if, weirdo din kasi yung utak ng tao. Ayun. Sabi niya, oo nga, tapos ganito, ganyan. Dinagdagan yung iniisip ko. Ako na nga nagsabi ng isipin, dinagdagan din niya. So, yun, pares na kami nag-overthink ng mga bagay-bagay. Tama, what if nga. Yes, isipin nila, most of people kasi is focus ko on negative. Overthink, yes. Pero yung mga ino-overthink ko, yung mga bagay na hindi naman dapat iniisip. Parehas na di nakatulog. Yes. Kasi hindi ko alam na iniisip niya rin pala yun. So, ayun. So, at least, I found my people. Akala ko weirdo ako. Hindi pala ako mag-isang ganong nag-iisip ng ganon. Oh. What if that's a title flashback lang itong lahat ng buhay natin? Oo nga. Dati tayong talong. Parang hindi. Kasi hindi naman ako mahaba. Tutulog na po 2 AM na. 2 AM. Weak. Ang tulog ko 2 PM. Niniwala ka sa reincarnation. Depende. Feeling ko we have 9 lives. Kaya bilangan nyo yung balat nyo kung ilan. Tapos i-minus nyo sa 9. Yun na yung bilang ng nyo. Ay, kung ilan yung balat nyo, yun yung like, I don't know.
Hindi ko pala maalala kung paano ko i-explain yun. Wag ko na lang i-explain. Nahihirapan na ako mag-explain. Iniisip ko nga kung mas marami pa tayong hindi nakikita sa world. What if wala lang tayong sense na wala lang tayong pang sense ng mga bagay na dapat nakikita natin. Like, ang meron lang tayo is sense of sight, smell, feeling, and like taste, hearing. What if may mga hindi pa tayo na like may paano ko ba i-explain? Wala tayong how do you explain that? Wala tayong body parts para makasense ng what if may katabi akong spirit or something. Ganon. Like sa third eye ba gusto mo? Hindi lang third eye, like what if may iba pang sense na wala tayo nun, pero 'di ba? What if yung mga malalabong mata tulad ko, may mga bagay kasi kami pwedeng makita sa universe na hindi nakikita ng mga normal na vision yung tao. 'Di ba? What if hindi lang pang planet Earth yung mata ko? Kaya malabo siya dito. Kasi malinaw mata ko pag madilim eh. Baka pirate ako dati. Tapos nandun lang ako sa ilalim nung ship. Wala lang. Pero iniisip ko ganun. Or yung mga hindi nakakakita na tao. What if iba kasi yung nasisense nila? What if may iba silang nakikita na hindi nila ma-explain sa atin? Kasi akala nila yun lang yung like sight, yung something na nagpapa-human sa human. Or what if kaya pala nasa ibang planet yung mga aliens and kaya hindi sila gano'n namamatay kasi walang oxygen doon, and na-discover nila na nakakalason pala yung oxygen, and ito yung dahilan kung bakit tayo nag-age and nagkakasakit and namamatay. What if poison yung oxygen sa humans? Hindi naman sa pinag-overthink ko kayo, pero what if oxygen talaga yung nagpapa-age sa atin? Na kaya tayo namamatay kasi humihinga tayo nang akala natin na healthy. Akala natin kailangan natin ng oxygen, pero the thing is, it's a poison that makes us age. Kaya huwag na kayo huminga. Sinasabi ko lang. Namamatay yung cells nyo kasi napopoison sila ng oxygen. Kaya tayo nag-age. What if hindi naman pala tayo, we're not supposed to age. It's just that we are breathing oxygen. That's why it does. Like, diba? Wala lang. Kaya pala, ang flawless ng mga alien, wala silang pimples. What if ma-discover in the near future your regeneration parang sa lizard? Di ba nga gumagawa ng experiment about that? Na kaya nila tinatry na gawin yun sa humans kasi para kapag may naano sa atin na body parts, pwede rin nilang ibigay dun sa mga nawala ng body parts. Something like that. Nag-ML ka, yes. Pero ngayon hindi na. Pero at least legend na ang tao. Pinaalis ko lang sa Epic, tas di na ako ulit naglaro.
lip care. Kagatin mo lang. Ganun. Di ako mahilig mag-lip care kasi kumakain ako lagi. Tsaka nagkakape. So, feeling ko kung mag-lip care, masasayang ko yung product. So, yeah. You're gonna make it out alive. Ano na lang ako. What's in my wallet? Ano magawa sa life? Nagluto ako kanina, guys, ng di ba wala akong kasama? So, nakapagluto ako ng tuna pesto. Pero nilagay ko na sa ref kasi busog na ako. Tapos pang isang buong pamilya yung naluto ko. Pero, ayun. Got this. Gusto ko nang bumili ng bagong wallet. Naboboard na ako sa itsura ng wallet ko. Ano pa to? Like, last year? Yeah, I got that from last year. And it's still with me. Tapos, tinin, may Powerpuff. Tatlo kami niya nila FG meron. Si Ouija, tas ako. Ako si Bubbles. Tapos, kay Ouija yung, yung Blossom, tapos yung Buttercup kay, FG. Dapat nga Rowdy Rough Boys eh. Pero wala akong makita. So, magtiis kayo sa Powerpuff. Tas ano pang nasa wallet ko? Bukod sa money, I have IDs. Tas picture namin nila Mama Babes nung Christmas. Tchanan! Tapos, meron akong ampaw. Tchanan! Hindi dapat ginagastos yung mga nasa ampaw. Actually, dapat gastusin mo siya kapag tapos na yung year. Kasi it's a good luck sa wallet. Good luck. Kasi mauubos yung nasa wallet. Tapos, ito, picture ng amin-amin. Tchanan! Yun yung mga nasa wallet ko. We so cute here! Ano pa? Ito mga nandito. Ayun. Resibo. Ng laundry. Wala na. Wala nang nasa wallet ko. Tapos, ito, nandito yung coins ko. Bigay ito no hairstylist namin. It's a gift. Thank you very much. Dito ko nilalagay yung coins ko. Ayoko kasing magkasama dito yung coins and yung papers. Kasi ayokong nalulukot yung papers ko. Feeling ko pag nilagyan ko ng coins, ay, dun, mag-shape dun yung, ano yun? Yung papers. So, ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha kong gifts no Christmas, New Year, no holidays. Bukod dun sa isa na itong wallet. Binigyan ako ng Akatsuki cloak. So, I have Akatsuki at Tchanan! Akatsuki. Asan pera mo? Siyempre, hindi ko papakita. And this. Ang nasa loob nito ay rings. Tchanan! And walang PC. PC ng ano. And cord protector. Make it out alive. Babes Akatsuki. Tinatanong pa ba yan?
Kilala nyo naman. Kilala nyo naman crush ko sa Patsy. Natanong nyo pa. Tapos, yung gift ni FG sa akin, pajama. Yung pajama na pink. Nasa laundry na kasi sinuot ko na. Basta pajama yung gift ni FG sa akin. Tapos si Atsi ako kaninang heart na bag. Ilan lang yung mga tao sa talang buhay ng Alexandra. So, and kilala nyo naman lahat. Tapos, diba si FG pajama. Tapos, si Ouija, binigyan niya ako ng Slytherin pouch. Kasi alam niya na Slytherin girly ako. Pouch yan, tsaka, face towel na Slytherin din. Ito. Yes, yun ang gift niya sa akin. Slytherin! As a Slytherin girly. Yun ang gift ni EG. Tapos, ano ba na-receive kong gift? Ito. Si Ruko, binigyan niya ako ng cup. Chinen! Kaya pala nagtatanong kung bakit di daw ako nagpipink. Magbibigay pala kasi ng pink. Jadi ka nagpipink? Parang sinabi niya na, ay, hindi ka nagpipink. Sige, bibili ako ng pink. Puro pink ang niregalo ng mga people. Na para bang gusto kong pagpinkin. Nakapink ako. Anyways, binila na ako ng mga pink ng mga people. And, yun. And Slytherin something. And yung mga tumbler. So, thank you, Zaya. Ayun. Yun lang yung mga na-receive ko. Ano pa ba? Si Mama Babe, syempre nilutuan niya ako nung ni-request ko. Ako pa nagsabi kung paano gawin. Sabi niya, ano bang sinasabi mo? Sabi ko, yung ganito gagawin. Sabi niya, ba't di na lang ikaw yung magluto? Alam mo pala gagawin. Eh, gusto ko nga nilulutuan ako. Kaya nga ako umuwi. Kailangan lulutuan ako. Sabi ko, alam ko kung paano gawin. Pero, ikaw gumawa. Sabi Mama Babes, alam mo pala paano gawin? Ba't ako pa magluluto? Ikaw na magluto, alam mo naman pala. Gusto ko nga ikaw magluluto eh. Tapos in-explain ko kay Mama Babes paano gawin. Sabi ko, ganito. Di ba mag-ano ka ng ganito, ganyan. Tapos susutay mo. Tapos lalagay mo yung ganito. Tapos gaganyan. Tapos magluluto ka ng ganito. Tapos ihahalo mo. Tapos, yun. Nakagawa si Mama Babes nung sinabi ko. So nice! I feel like a baby. A princess. I'm like a princess. Suot mo lahat. Bakit? Yung nakakatski, tas with a pink hat. Anyways, ayun. Tapos, ano pa ba? Disney princess. Yes, I'm a princess. Hindi na nga ako mautusan ni Mama Babes eh. Kasi hindi na ako marunong gumawa ng mga kailangan gawin. Hindi ko na alam yung mga gamit sa bahay eh. Nung umuwi ako dun sa amin, hindi ko na alam saan nakalagay yung mga kutsara, hindi ko na alam saan nakalagay yung oven, hindi ko na alam kung saan nakalagay yung plato. Hindi na ako marunong. Hindi ko na alam kung nasan yung mga bagay-bagay. Bag raid. Guys, ine-empty ko yung bag kapag umuwi ako. So, walang laman yung bag ko. Pero kung gusto nyo makita yung bag ko, dito siya. Wait. Ito isa kong bag. Ito yung madalas kong gamit. Like, kapag nagpa-practice, everyday bag ko. Ito. This is my everyday bag. It's got, like, the dinosaur here. Pew, pew, pew. Ayan. Ito yung everyday bag ko.
At ang nasa loob niya, normally, nilalagyan ko to ng powder. Ito yung powder ko. It's a baby powder. And the baby cologne. And the wipes. And the baby wipes, of course. Yun yung nilalagay ko dito. Tapos, wallet. And a towel. And tissue. Pero, dahil di ako lalabas, walang laman yung bag ko. And I've got this peppermint na hindi ko naman masyadong dahil I'm not into mints actually. Binigay lang talaga siya. Yun lang. Walang naman yung bag ko. Normally kasi kaya malaki bag ko, nilalagyan ko ng snacks. Takot ako mawala ng snacks and kape. So, kapag malaki yung bag ko, yun. At nilalagyan ko ng tumbler and extra mugs yung bag ko kasi. So, yeah. Kaya, cool, spiky. Yeah, it's spiky. Spiky! And, what else? Wala na ako ibang may papakita sa inyo, guys. Lag. Oh, sorry. Mali yung pwesto ko. Dapat pala dito. Is this better? Oh, no. It's just two bars. Oh, no. I can't. Dorm tour. I can't. It's a secret. Our dorm. It's nasa chamber of secrets ako. Ah! Wala magawa. I'm so bored. So bored. The games you play were never fun. You say it's day, but then you drop. Ba't ka mag-isa lang this time? Asan sila? Umuwi sila sa families nila. So, ako, dito lang muna ako. Normally, nangangapit bahay ako sa friends. Pero, dahil wala sila, dahil nasa Iloilo ang mga tao, mananahimik ako sa dorm. Kasi, may event sila sa Iloilo. So, dito lang ako. Tapos, papakita ko na lang yung nasa notebook ko. This is my notebook. Diba? Ang daming nakasulat. Puro bura. Ang daming bura. So, nood ka solo leveling. Solo leveling, nabibitin ako. Tapos ko na. Nakakainis. Ano nilagay ko dito? Ay, may sinulat ako. We can keep on talking every day. Keep on talking, keep on doing what we do. Maybe it's not us two, cause we both knew this ain't right, it's not okay. And I had to walk away with all memories in replay. There's so much that you can say. It's just sad that I can't stay. Everything's so perfect, but it had to end like this. Naalala ko pa yung melody. Eto, hindi ko alam kung bakit ko to sinulat. Can you blame me? Is it bothering you how it's unbothering me? Oh, yun sabi mo. Dinash yung sarili. Anyways, ayun. 6. Told you. Wait lang, baka may mas pila ko na hindi nyo dapat makitang lyrics. Kailangan mo na tingnan. Mismo na ako agad. Uy!
Grabe naman. Pag nagtagal kayo dyan, di ko na maalala mga itsura nyo. Oo. Sumagot ka! Lo. Okay. Alam niyo yan si Ouija. Gusto lang niya nakisali kasi ayaw niya mag-live. So, manggugulo siya ng live. O, diba? Ano pa? Ano pang... Oh, Little Prince. Gumawa pa ako ng ano. Little Prince, what is taking you so long? You know that I am all alone in this lonely planet. What the heck is this? Draw me a ship, draw me a ship. Can't you tell that old man can draw a ship? Regret all the things he never did. Kausapin niyo muna si Alexa, guys. Pabantay mo na siya. Hoy! Hindi na para gawin akong pet. Anyways, kasalanan din naman nila kaya wala akong magawa ngayon. So, binibigay lang nila sa inyo yung responsibilidad ng pagtingin sa akin. Hindi ko pala pwede ipakita yung mga nandito sa ano, sa notebook. Ay, ito, inano ko to eh. Nilagay ko to sa TikTok eh. Hindi sila nag-aya mag-ML. Hindi, kasi iniwan nila ako. Mitik ng mga tao. Tapos ako ayun, naiwan sa Legend na para bang... Ba't naman iniwan sa Legend? Di na nila ako... Feeling ko kasi iniisip nila, natatalo sila, kaya di na nila ako sinasali. Ayan na, sabi nyo matutulog na kayo. Ayaw nyo lang ako kalaro. Tulog na ako Yung pala, naglaro lang sila, di nila ako sinali. Para saan pat may 6 na nakalagay dun sa ko, ML. Heist. Isasama lang nila ako sa team kapag 4 sila, tas kailangan lang isa. Pero hindi sila mag-expect na mananalo sila. Lagi nilang, matatalo tayo. Ba't nag-expect kayo na matatalo agad pag ako yung kasali? Eto, bawal din tong ipakita. Anyways, yung mga nasa notebook ko pala, bawal talagang ipakita. Kasi baka magamit ko sa future. Tapos wala na, nakita nyo na yung lyrics. Nandito pa yung lyrics ko ng Last Christmas. So, tingnan nyo yung mga yung sulat ko. Oh, Last Christmas. My God, thought you someone to rely on. Me, I guess I'm just a shoulder to cry on. Last Christmas to give you my heart. You didn't even hesitate to break it apart. This time I found someone new, so sweet, so perfect. If you only knew. From years of good advice. Never waste your love to a man with a heart of ice. O, diba? Hindi ko mabasa naka-mirror. Win rate pala. Win streak namin. Win rate. Yes. Natatalo ko guys kapag si Ouija yung kalaro ko. Ayoko na siyang kalaro. Natatalo kami. Hindi nakakatuwa na natatalo. Okay. Feeling ko, yun luck yun ni Ouija Parang, not very good luck.
Main hero ko si Farsa. Still in my heart, but I ain't letting go. You wanna let something, even the lightning striking me down. You know I'm keeping it burning. Gravity can hold me down. No one can covet my crown. I don't need a cure. It's poison, I need it for sure. Ito pa, may isa pa akong ginawa. And I felt you left me hanging. I really thought we might be something. We bump into each other every now and then. Been so long ago, but I can't stop me hurting from within. Don't wanna look at you, trying to stay away from you. Can't forget the day, say leave it. We had something though, it's nothing, and you ended in a minute. You only want me at the time, there's no way I'll be fine. O diba? Tapos, ano pa to? Ano pa nandito? Alam nyo yung pinaka naiinis ako na wala ko yung ano ko, yung journal ko nung nagte-training pa ako. Kasi dun ko nilalagay lahat ng iniisip ko nung pre-debut. Tapos nung lumipat kami ng bahay, nawala ko yung notebook. Sayang naman. Doon ko pa naman nilalagay as in like kung ano yung sinabi ng teacher sa akin nung araw na yun. Di ba may date? Tapos ilalagay ko doon yung sinabi sa akin nung ballet class, hip-hop class. Like, Alexa, you're losing focus too easily. Focus. Lalagay ko talaga doon. Focus. Tapos saka ano pa, na exclamation mark. O kaya, yung mga advice na sinasabi sa akin, sinusulat ko yun everyday. Like, hindi ako nagmi-miss ng isang araw na wala akong isusulat. Lahat yun sinusulat ko. Tsaka kung ano iniisip ko sa araw na yun. Tapos kung ilang oras ako nag-practice, ano yung pre-practice ko, ano yung naalala ko, ano yung natutunan ko. Nakakainis kasi nawala. Sample ng rap mo sa You Got This. You got this. Didn't come this far to only come this far. It always seems impossible until it's done. Not so quick to retreat, you know I'm always traveling. So beware, I don't care, you'll never see me crying. Nothing to undo, keep on doing what you do. Let the fire keep it burning so hot, if they only knew. Never walk away, it will be okay. Didn't even need to worry, you want me sorry. Pinaka-fave ko rap mo. Siyempre, ako nag-edit nun eh. Ako nag-record dun sa sarili ko eh. Nagkulong ako nun sa room. Christmas party ng everyone. I'm like, kailangan daw ni Sir Owen ng rap. Nakabihis na kami para sa Christmas party. Hindi, magre-record muna ako. Iwan nyo muna ako. Tapos yun, nag-record ako. Buti na lang, nalinis ni Sir Owen yung ano na yun, yung audio na yun. Kasi syempre, hindi naman siya like, ni-record sa studio, nasa kwarto lang ako. Tapos naka-DIY setup lang ako. Kasi yun lang yung, tapos inedit ko lang, yung like, kung paano ko siya gustong i-layer. Like, binigyan ko lang ng instruction. Like, ito po yung main, ito ganto, ganyan. Tapos gusto ko pong nakapatong tong boses ko dito sa ganto. Tapos ganto, ganyan. Gusto ganon. Yun. Tapos sila na yung, yung... Tapos si Sir Owen na yung naglinis. And the tips to survive the training of becoming a P-pop artist. Don't be satisfied. Always be desperate. Always be desperate for improvement. Don't take things personally. Kapag sinabihan ka na hindi ka magaling sa isang bagay, hindi ka dapat masaktan. Kasi work yun. It is something that should motivate you. Kasi kailangan mong gawin yun. Unreasonable lahat ng nangyayari. And you'll have to realize na you need to make sure na you love it enough para ma-handle yung mga unreasonable things na pwedeng mangyari.
Kasi if you don't love it enough, you won't survive. Kailangan mo i-make sure sa sarili mo kung gaano mo kamahal yung gusto mong pasukin na mundo. Okay? Kasi kung hindi mo siya ganun kamahal, kapag nahirapan ka, susuko ka. Yun yung mangyayari. Magiging mababaw sa'yo yung worth ng pagiging artist. It's not as glamorous and as shiny as you think it is. Okay? You'll have to make sure, kailangan buo yung loob mo kapag papasok ka dito. Ganun. Kailangan i-make sure mo na mahal mo yung gantong gawain. Kasi kapag mababaw yung pagmamahal mo sa ginagawa mo, kapag nahirapan ka ng isang beses, or kapag dumating yung time na hindi ka na natutuwa sa nangyayari, susuko ka bigla. And that's not how it's supposed to do to you. You might lose yourself then along the way. Kaya, kailangan mo maging ready. Because I think it's part of being passionate. Like, as they say, di ba? Passionate comes from the word passion, means to suffer. You suffer because you want things to happen. So for the sake of like little things na that makes you happy, sinasacrifice mo ang lahat. That's how I learned love. I learned love the hard way. Anyways, yun lang yun. Kailan po dating niyo sa Iloilo? Hindi ko chine-check yung scheduler na. Sorry. Ano kasi ako, like, ina-enjoy ko lang lahat ng pwedeng mangyari. As a Taurus na, diba, I told you guys na I'm someone na gusto ko nakaplano lahat. Pero the thing is, hindi naman lahat ng nasa schedule is nasusunod lagi. Like, the way it should be. So, na-frustrate lang ako. So, hindi ko na chine-check. Kasi ayokong i-stressin yung mga sarili ko sa bagay na hindi ko kayang kontrolin. Okay? Yun lang ang ano ko. Like, kapag nag-overthink ako sa isang bagay, iniisip ko muna, is it under my control? Kapag under siya ng control ko, sige, paproblemahin ko yan. Pero kapag, if it's something na hindi ko makokontrol, I'll live it. Huwag nyo i-stressin yung mga bagay nyo sa mga bagay na hindi nyo kayang kontrolin. Mangyayari at mangyayari yung mga bagay. Okay? Pwede bang gawing hotshots yung mga manok sa background? Depende, guys. And I saw black chicken outside. Like, habang naglalakad ako. Kasi diba naglalakad ako po ng studio. So, pag lumalabas ako dito, nakikita ko may black na chicken. As in, like, black. Like, black everything. Black yung feathers niya. Like, wow, gothic yung chicken! Goth chicken! Na parang kumakanta siya ng ano, because tonight will be the night that I'll fall for you over again. Yun yung vibe nun, chimken. The chimken here is really something. It's not a face! Yun yung sinasabi niya. Yung sad boy ang atake. Uy, grabe kayo. Tugtugan ko yun. Tsaka yung mga ano. Ganun. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up. Ganun. Huwag niyong natawanan. Sound trip po sa CR yun.
to join the Black Parade. Down, 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 down. She's watching over me. We'll carry on. We'll carry on. Uy, ang ganda. Ang ganda kaya. Gusto ko yung arrangement ng song na yun actually. Kasi may modulation. Like, it's so nice. I really love that song. Sobrang interesting kaya nung music arrangement nun. Sobra. We'll carry on. What if, yun na lang kantahin ko kapag nag-concert. In-spill. When I was a young girl, my father took me into the city. He plays sa mga ganyang kataya. I have to. I also have like a playlist for that. And tas kasama niya yung mga because yung you wake me up when September ends. Tsaka Green Day, what, 21 Guns, and what else? Bring Me to Life. How can you see into my eyes like open doors? And what else? What else did I have there? Mahina ako sa title. Ang nakakainis, ang dami kong Bon Jovi na lang kulang. You sing song to the broken heart. Ay, this ain't a song kasi. Ito, mali pa lyrics ko. This ain't a song for the broken hearted. I really love Bon Jovi. Hindi ko lang nilalabas kasi buko sabihin puntito yung mga music. It's my life, as now or never. Advice sa mga taong gusto matuto sumayaw, pero zero experience. It's my goal this year. I also have zero experience before I went to Kaya. It's a learnable skill. Okay? Yung pagsasayaw with proper body conditioning, discipline, dedication, matututo ka sumayaw. Promise. Promise. If you push yourself enough. Bago ko natuto sumayaw, nag-iyakan muna kami nila Lot. I mean, nagigets ko naman yung sinasabi nila Lot. Tapos kapag may sinabi sila sa akin na, hindi kasi dapat ganyan. Kaya, I'm telling you guys, kapag gusto nyo maging artist, hindi nyo dapat i-take yung things personally kasi that is meant to make you better. So, dati, kapag nagpa-practice kami, tapos prank kang sinasabi sa akin yung mga, kunyari, kulang ko, like, ang lambot mo gumalaw dito, or ganto ganyan. Hindi ko yung tinitake personally. Like, kapag sabi ko, oh, sige. Mali yung ganto mo. Okay. I-figure out mo kung paano mo itatama, hindi yung nasasaktan ka agad. Ganun yun. Hindi mo siya iti-take personally. After nun, wala ganun talaga Gusto mo yan. Gusto mo yan Rapper ka po. Hindi po. Nagkataon lang na nagra-rhyme ang mga ang nilalang. Pero kapag tinapat niyo ako sa mga rapper, iyak na lang ako. Iyak na lang ako pag tinapat ako sa mga rapper, tapos pinag-freestyle ako. Iyak na lang ang tao. Basta ang sinasabi ko lang sa inyo, kapag may mga sinasabi sa inyo, mga criticisms or whatsoever, don't take it personally. Don't take things personally.
yun lang talaga, wag niyong pinopersonal yung mga bagay-bagay. Sinasaktan nyo lang yung sarili nyo. Ang pinakamahalagang opinion pa rin yun sa inyo. Kasi buhay nyo yan. Lahat tayo may choice. Choice mo kung susunod ka, choice mo kung hindi ka makikinig, choice mo kung susundin mo or masasaktan ka. Choice mo yan lahat. Responsible ka dapat sa feelings mo. Hindi yung sisisihin mo yung iba na nasaktan ako kasi sabi niya. Hello? Hawak nila feelings mo? Hindi. Choice mong masaktan. You allow people to do that to you. You allow people to hurt you. Choice mo yun. Huwag kang naninisi ng ibang tao na nasaktan. Naninisi ng ibang tao na nasaktan ka na ganito ka. Come on. Try to watch Flip the Party Rap Battle. I only watch I'm Pretty Rap Star. I'm Pretty Rap Star. Like that show. So noise. Gusto ko yung mga nagdi-diss battle. Tas personal. Hapdi. Pwedeng wag na lang na rin pansinin. Yes, pero it's so hard to do. It's easier said than done. Kasi kahit naman ako, 'di ba, sinasabi ko sa inyo na wag yung isipin yung mga sinasabi sa inyo. I wish I could tell that to myself. Ina-advise ko sa inyo kasi di ko yan nagagawa sa sarili ko. Nagagawa sa sarili ko, okay? Di ko yan nagagawa sa sarili ko. I'm the type na kapag sinabi mo yan sa akin once, hindi ko yan kakalimutan hanggang mamatay ako. Ganun ako. Makakalimutan mo na sinabi mo yan sa akin, pero ako hindi ko makakalimutan na sinabi mo yun sa akin. Matandain ako sa mga sinasabi sa akin ng mga tao. At mabilis ako madala. Kaya feeling ko, isa yun sa mga reason kaya hindi ako masyadong nakiki-close sa tao. Kasi alam ko na kapag attached ako sa people, I always take in consideration kung ano yung opinion nila sa akin. So, hindi ako masyado nakikipag-close sa tao. So, kapag close ko ang nilalang, ibig sabihin, they make me sane. Never heard of that rap battle. Sino mga sumusalang dun? You never heard of it. Kasi mga underground rapper yung mga nandun. Hindi talaga sila sikat. Pero sila yung mga talented na mga rappers na nakita ko. Ongos. Basta, mga underrated kasi yung mga nandun. Jess. Kasi singer din si Jessie eh. So, si Jessie, kilala siya. Ano yung kinanta niya na sikat? Cold-Blooded, yun. Sumali siya dun. Si Cheetah, maanga si Cheetah, pero hindi kasi siya masyadong, kilala. Pero, Cheetah, that's my mom. Sino pa ba mga nandun? Basta maangas yung mga nandun. Mga lods yun, mga lods. Underground yun lahat sila. Mga underground. Kaya, lods ko yung mga yun. Tsaka sila yung mga type na hindi nila need magmura para lang masabing malakas sila. Kasi may mga ganong rapper, hindi ko maintindihan. Kailangan sumigaw at magmura para masabing malakas sila. Yun kasi battle of wits talaga eh. Like, pagalingan gumawa ng words. Pagalingan ng imagination kung paano ka may metaphorize ng word. RM Sula, yes! Yun nga eh, magagaling yung mga underground rappers talaga. I don't know. There's something about them. Magaling sila sa words. Doon ako mahina. Mahina ako sa words. Filipino nga, hirap na hirap akong gumamit ng Filipino na words eh. Kaya kung mapansin nyo, puro English yung nasusulat ko. Pag English yung kanta, alam nyo na. Alexandra. Pag English yung kanta, alam nyo na kung saan ang galing. Pero pag Filipino, sobrang konti lang. Depende pa yan.
Hirap ako structure ng Filipino na, talaga. True galing din talaga si Chita, di ba? Iba yung presence ni Chita eh. Yun, pero yun, I always listen sa siguro wala akong masyado kasing alam na rap na mga kanta. Hindi kasi talaga ako yung rapper, like, as kung paano nyo ina-expect. I'm sorry, guys. Sorry to break it to you. Pero kasi, I'm not a rapperist. Rockerist, Rocky Road. Ang pinapakinggan ko talaga yung mga One Ok Rock, yung mga, yung kakakanta ko kanina, Black Parade, Bon Jovi, tapos, Rigor Mortis, Metallica, I'm into metal, rock, mga heavy songs talaga, pinapakinggan ko. J-rock, siguro kung sa Philippines, mas bands yung mga tapos nakakalimutan ko pa yung pangalan ng band. Tapos, ano pa ba? Siguro ang plot twist dun sa mga playlist ko, nakikinig ako ng classical. Isipin mo, nagme-metal music, tapos biglang, ang kasunod, biglang naging classical music. O kaya, si Changbin and Han. Yes! Changbin! Isa pa yun! Sabi sa inyo guys mahal na mahal kayong Stray Kids. Hindi nila alam yun. Heist. Mamimit ko kaya sila? Like, ever? Like, makikilala ba nila na nag-i-exist ako? Anyways. Enjoy this million Turkish. Kasi naman, isipin nyo, nagpatugtog ako ng Demons ng Rigor Mortis. Tas ang kasunod, let's say, Moonlight Sonata. Nakakainis. O kaya, Howl's Moving Castle. Kasi, yun lang yung dalawa kong vibe. Either ballerina ka or lakista ka. Feeling ko dun ko na yung softy Alexa kapag classical. Or either that, or kapag in between, ang mga pinapakinggan ko, Billie Eilish, Bella Poarch, Emmeline, Nico Collins, Shawn Mendes, Bruno Mars, Rosé, sino to? I forgot her name. Sino yun? Just one hit if you knew I'll never be the same. Sino yun? Sino kumanta nun? Bakit over ko? Hindi ko maalala yung pangalan niya. I'll never be the same. I'll never be the same, yeah. I'll never be the same. Ooh. Camila Cabello, yun. Yun. Yun ang pinapakinggan ko. Yes, yun lang. Sobrang limited ng mga pinapakinggan kong kanta. You're in my blood, you're in my veins, you're in my head. It's not Ariana, it's Camila. I'll say it's you, babe, and you move, babe. Ooh, you're to blame. I'll never be the same. Just one hit, you knew I'll never, ever, ever be the same.
Something must have gone wrong in my brain. Got your chemicals all in my veins. Feeling all the highs, feeling all the pain. Let go and do it, it's the bullet lane. Just like nicotine, heroin, morphine. Suddenly I'm a fiend, and you're all I need, all I need. Maniniwala ka ba na yung cover mo sa YouTube, #1 YouTube rap ko this year? Buti nga game na game nun sila Atsi eh. As in, before ako yeah, it was like then. Mag-shoot kami nun for, what are we shooting right then? We're gonna shoot for You Did It. Yeah, mag-shoot kami nun for You Did It. Tapos, the day after You Did It, pagising ko, I'm like, Ate, I wanna record pala for my birthday ng Never Be the Same. Sabi niya, Never Be the Same? What's that? I'm like, Camila Cabello. So I want to cover. I don't know how to sing though. And wala akong sinabihan about it. Hindi rin alam ng Kaya Girlies at that time. I'm like, sinabihan ko lang yung manager namin na, can you please give me like a day off? Kasi I want to work on something. Ganun. Tapos sabi ko, uy, pumayag, pinayagan ako one day na day off. Sabi ko, I'll use it as to work like for that. Tapos yun. Buti, free ang everyone. Tapos tinulungan nila ako. So yeah, what do you want ba? Sabi ko, I'd like the light like this. Ito yung mood, ito yung ganyan, ito yung ganto ganyan. Tapos tinulungan din nila Miss Chan, ng stylist namin. So okay, I'll give you ganto ganyan. Ano bang peg mo? Like they let me decide. Except dun sa mga cute parts. Ang ini-imagine ko, Victorian Gothic scary girl eh. Tapos si Miss Chan, nilagyan ako ng heart. Sabi niya, hindi ako pumunta dito para ikulot ka lang ha. Kulot ka lang ha. Sabi niya, mag-heart kang buhok. Come on, ginawa pa rin akong cute. But anyways, that's what happened. And I'm really thankful for everyone. I feel so loved. I feel so supported by everyone. Sobrang, I told you guys, ay sobrang konti ng circle ko. Like, sobrang liit ng circle ko. Ang circle lang na meron ako, it's either Kaya, Six Sense, sila Atsi. Yun na yun. Tatlo lang yun. Pero sobrang solid. Like, alam ko, kapag may nangyaring masama sa akin, tatakbo yun lahat. For me. I know. Like, hindi ako natatakot na may mangyari sa akin sa future kasi I know na I'll have those people with me. Diba? Kaya important na mahanap niyo yung mga people na like totoo sa inyo. Like, whatever happens. Kasi siya. Like, tumatapang ako. Like, takot kaya ako sa future. Anong pwedeng mangyari sa future? Like, I cannot promise myself na everything's gonna be okay sa future. Pero the thing is, I won't have to face them all alone. I have those people with me. Alam ko na kung ano mang mangyari sa akin, they'll always defend my name. Kahit nandun ako or wala. Naalala mo pa yung Paris Overload freestyle mo. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakapag-Paris Overload. Hindi ko, as in, like, dun pag-cut. Diba? Cut. Tapos na yung kanta ko, ganyan. Sabi ko, pero promise, hindi ko alam kung anong nasa Paris Overload. Ano bang nasa Paris Overload? Hindi ko nga alam kung anong ingredients ng Paris Overload. Di pa ako nakapag-Paris. Ano bang nasa Paris? Hindi ko nga alam kung ano yung Paris. Hindi pa ako nakapag-Paris ever in my life. So, hindi ko alam kung anong nasa Paris. Tapos nakita ko ganun yung topic. Sabi ko, Paris Overload. Hindi ko nga alam kung ano nasa Paris. Bakit Paris tawag doon? By pairs ba dapat kinakain yun? Paris. Paris Overload.
Tas may words pa na nakalagay, ref na mainit. Ref na mainit. Sira yun, panis yun. Tulog na kayo. Ako nagpapalipas lang. Ang dami sa last yun hindi ako lumalabas Ang alam ko lang na mga lugar doon sa amin, Ocampo, Phil-Am, yung sa amin, syempre, yung village, yung STI, dahil school ko yun, yung mga SM, yung mga City Hall, and yung Youth Home, and yung Star Mall. Guys, maraming mall dun sa amin actually. Yung Eiffel Tower, saan? Where? Nagkapares last yung ulam at kanin. Oo. Pero ayun nga, hindi ko alam yung pares. Hindi kasi ako lumalabas. Lumalabas naman ako. Naka-rollerblades. Sabi niyo, umaabot ako ng SM, naka-rollerblades, simula sa bahay namin. Kaya batak yung legs ko nun. Ang bigat-bigat ng rollerblades ko nun. Bakal yung rollerblades ko nun. So, kita lang may mangga ako sa legs. Bias mo sa mga mall dun. I think it's gonna be SM Center. I mean, it's like a small hypermarket, pero kasi Walcalator yung nila dun. Walcalator yung escalator nila dun. So, wala lang. Tutuwa lang ako. And malapit kasi sa bahay. Like, super lapit sa bahay. Walking distance. Tas malapit sa school. Like, tapat ng school, ginagawa ko na ang cafeteria yun Doon ako makain. Dahil mag-isa lang naman ako. So, lalabas ako. Kasi ba't ako pupuntang cafeteria namin, hindi mabibiter ako nun kasi makikita ko yung mga mag-friends na sabay-sabay kumakain. Siyempre, pupunta ako mall. Doon ako mag-isa sa kung saan ako dun. Nagki-KFC ako nun. Naalala ko, may KFC kasi sa tapat. Yun. Naka-try mo na mag-ice skating, hindi pa. What kind of friends will you be with? The kind of friends, yung mga friends na meron ako ngayon. Paano ko ba i-explain? May respeto. They respect me, like, fully. And those friends na who will always take care of me. Like, alam ko kapag may nangyaring masama sa akin, pupunta ako sa kanila. Alam ko kung saan ako pupunta at hindi ako nahihiya. Kasi 'di ba may mga friends tayo na may hiya kang magsabi ng something kasi ayaw mong maging burden sa kanila. Pero with them, hindi ko na-feel na nakakaistorbo ako. Ganun yung feels. And nararamdaman nila kapag may something sa akin. Kunyari, hindi ako nag-chat for a day or two. Sila yung unang mag-chat. Uy, okay ka lang? Tahimik mo ngayon As in, they always check on me. Tsaka, naaalala nila yung mga simple details. Or, kapag di ako okay, they always make time. Ganon. No one is always busy, okay? Kapag important ka sa people, they will always make time. Gusto kong maintindihan yun, na iba yung minimit ka lang kapag may time, at iba yung binibigyan ka ng time. Okay? Magkaiba yun. So, the kind of friends that I have, they make time. We're always busy. Come on. Pare-pares kami ng trabaho. Busy kaming lahat. Okay? Hindi magtutugma ang schedule namin, pero we make time. We make time for each other. And we support each other. Masaya kami kapag may achievement yung kabila. Sabay kami iiyak, sabay tatawa, yung mga ganun. Gusto kami kasabay ka sa lahat ng feelings na pwede mong, And we celebrate simple things. Like, for example, nag-release ng kanta si ganto.
lalabas ang everyone, yun, tara kain tayo. Ganon. Or, tara scooter tayo. Or, tara kain tayo. Ganon. Like, and, kapag nahahanap mo na yung people mo, marirealize mo na, di ba yung ibang tao, nahihirapan silang mag-intindihin ka and whatsoever. Marirealize mo na hindi ka naman talaga mahirap intindihin. Nasa maling circle ka lang. It's always a choice, sinasabi ko sa inyo. Lagi kayong may choice. Kung gusto mong intindihin yung tao, you will always choose to understand them. Nagkataon lang na hindi yun yung naging choice ng mga people, ng mga, if ever na na-meet nyo dati or what. There's always a choice. Ganon. Ganon. Pero kasi feeling ko, sa lahat ng friend ko, ako yung pinaka-alagain lagi. Kaya tignan nyo, lagi nila akong chinecheck. Kasi ako yung pinaka-alagain sa amin. Kahit sila Atsi, lagi nila akong chinecheck. Kasi ako yung pinaka kailangan tignan. Kasi mabilis akong maligaw, mabilis akong maano. As in, ligawin ako talaga. So, you just need to find people. Kaya yun. Masaya na ako na ganito lang. Work. What can you say about those people who calls you a friend but they're backstabbing you? I don't have those kind of people. Yun ang flex ko sa life. Kung meron man akong pwedeng ipagyabang, totoo lahat ng tao na napili ko sa buhay ko. Magaling akong pumili ng tao. Okay? Yun ang flex ko. Yung mga friends ko, flex ko yan. Walang nang backstab sa akin. Ever. Di yun friend, man. I don't call people friend that easily. If I am making it easy for you to contact me, kapag sobrang easy para sa'yo na contact ako, pansinin ako, at mabigyan ng reply, it's because I like those people. That's why I'm making it easy for you. Kapag hirap kang makakuha ng reply sa akin, hirap kang makagilap ng Alexandra, ibig sabihin you don't matter to me. Hindi naman lahat friend mo eh. So kapag di kita friend, kahit anong mangyari pa sa'yo dyan, kahit anong mangyari pa sa'yo nyan, wala akong pakialam. Bahala ka dyan. Buhay mo yan. Buhay mo yan. Yes, ganun ako. I'm either black or white. Either sobrang may care ako sa'yo or sobrang wala akong pakialam sa'yo. Ganun lang ako. Stay strong sa tol na nanood. 14 na kayo ngayon. Congrats. Gising pa kayo. Kung may tinatawag na kakilala kasi hindi lahat friend. Yes. Bago ko maging friend si Luigi, ang dami muna nilang tiniis na na kasamaan ng ugali ko. Wala akong mabait, guys. Wala akong mabait. Si FG kasi, yun, matagal na yun. Kaya, kaya, mas easy for me na tawagin siyang friend. Ano pa lang ako, tagal-tagal mo. Kaya nung kinikwento ni Luigi kay FG kung paano kami naging friends nun. Sabi niya, ang sama ng ugali niyan. Nagpapapicture lang ako eh. Sabi niya, hindi ko nga alam kung nasaan ako eh. Sabi niya, nakita ko, kakapasok lang nila ng tent, ayaw lang ako makita. Totoo. Ayoko kasi talaga sa mga tao. Para siya, kailangan mo masabi pag need mo nang i-cut off yung friendship sa ibang tao.
Kapag na-outgrow ko sila. Kapag kunyari, may problema sila from last year or sa mga dating or mga nakaraang tas problema pa rin nila yun ngayon. Yeah, as in like kapag di sila nag-grow, tapos nag-grow na ako about sa something, tapos na-stuck na sila dun. And hindi na sila healthy for me. At wala na akong natututunan sa kanila, wala na akong magandang yun, dun kina-cut off ko na sila. Yes, nagbabawas ako ng ng mga hindi ko kailangang tao. If hindi sila healthy for me at wala kayong naambag sa buhay ko, yun. Sino naman kaaway? Wala akong kaaway. Ganun ako mag-cut off. At ang cut off ko, hindi ko yan i-announce sa'yo. Go-ghost kita. Ganun ako mag-cut off ng people. Hindi mo mararamdaman, hindi ko i-announce sa'yo, hindi ako mag-chat sa'yo. Bigla na lang mawawala. Ganun. Kapag wala na silang naambag sa akin, ganun. O kaya kapag may sinabi silang nakaka-off. One time. Mabilis ako madala kapag nagkamali ka sa akin ng isang beses, hindi ka na makakaulit. Podcast to. Yes, it's a podcast. Mabilis ako madala. Pag kunyari, nag-effort ako, kunyari, binigyan kita ng letter. Hindi mo binasa yung letter. Hindi na kita bibigyan. Ba't po ako mag-letter? Feeling ko kasi na-reject ako eh. Ganun. O kaya kapag nag-offer ako, kasi may times na nasa masculine energy talaga ako. Like, ako yung gusto ko ng libre, gusto ko ng ako yung gaganto or something. Like, kunyari, mag-aaya ako, uy, tara, lilibre kita na, anong gusto mo? Kasi minsan ganun ako. I'm the type of person na kapag meron ako, gusto ko talaga nag-offer ng something sa mga people na important sa akin. Like, hey, I wanna treat you guys to something. Come on, what do you want? Parang ganun. Tapos kapag hindi nila tinanggap yung offer na yun, kapag sinabi na, hindi, okay lang ako. Hindi ka na makakatanggap ng ganong offer sa akin. Ever. Di ako umuulit. Kapag dire-reject ako sa isang bagay, hindi ako oops, di na kita ililibre. Ayaw mo eh. Kapag inaya kita about sa isang bagay, tas hindi ka pumayag, nowhere. Ganun ako. Pag walang appreciate, hindi ako tayo. Libre na ayaw pa. Nahiya. Yun nga eh. Nahihiya lang sila. Pero the thing is, it takes a lot for me para magsabi ng ganun. Nahihiya din kaya ako. It takes a lot of courage for me to ask para manlibre ng people. Sabi sa inyo, introvert ako. Nahihiya akong magsabi kapag gusto kong magbigay ng something sa someone. Pag bibigay nga lang ng gift, nahihiya ako eh. Meron akong gift sa Sixth Sense nung Christmas. Binigyan ko sila ng letter and anik-anik. Dahil anik-anik boys sila, di ba? Hilig mong anik-anik. Bumili ako anik-anik. Tapos, binigyan ko sila. Sabi ko, New Year na, hindi ko pa rin nabibigay. Sabi ko, mabubulok na yung gift nila. Baka abutin pa to ng Valentine's, hindi ko pa rin nabibigay. I'm like, tapos sinabi ko kay Luigi, sabi ko, hindi ko pa nabibigay yung mga gift ko sa everyone. Baka abutin to ng Valentine's, hindi ko pa nabibigay. Christmas pa to. Kumpleto na siya nung November. Nag-Christmas na, nag-New Year na. Dami na nangyayari, hindi ko pa nabigay. Tapos sabi ko, ako maangas ako. Ba't ako magbibigay ng gift? Hindi ako magbibigay. Tapos nagpa-practice pa ako. What if sabihin ko na lang, napulot ko sa labas. Or sabihin ko, kawawa naman kayo, baka walang nagregalo sa inyo, kaya ako na nagparaya. Pero ending, kung paano ko binigay sa kanila, diba, after practice. Sabi ko, binigyan ko kayo. Kamukha nyo yung mga yan eh. Kumbaga, gusto ko ipaalala sa inyo yung mga pagmumukha nyo. Ganun ko binigay. Para maangas ako. Tapos, ano pa ba? I'm the type din na
Ano ako sa mga friends ko talaga, like, bigla-bigla na lang ako pumupunta sa bahay. Tapos biglang lumabas ka na sa gate ako! Ganun. I'm that kind of person. Buti na lang hindi ako napapalayas or something. At lahat ng nanay nila ay nanay ko din. Yung mama ni Atsi, mama ni Luigi, mama ni ganto, ganyan. Ang hindi ko pa na-meet yung mama ni FG kasi ang layo ng bahay nila. So, ayun. Lahat nanay, lahat mama ang tawag ko. Mama tapos name. Kumbaga, trash talking mo para hindi awkward. Yes, para para maangas ako. Para maangas ako. Ganon. Guys, mayayain niya, pero ang lakas magsayaw ng high school. Kung ano pinagsasayaw ko nga ng high school eh. Adios. Go, matulog na kayo ng oras, no? What's your view about friendship that turns into lovers? Di ko alam, kasi hindi ko siya... ako kasi yung type ng person na pag kinategorize ko na yung people as something, yun na yun, hanggang mamatay ka, yun ang classification mo. Classification! Kapag kunyari, ito naisip ko, friend ko to. Hanggang mamatay ako, friend kita. Yun yung logic ko about it. Hindi ko siya makikita as something na parang ma-view ko as something romantic. Hindi. Feeling ko ganun. Sa lahat naman, like, ever since, nung nagka-friend, wala pa naman ako naging friend na naging crush ko. Wala naman akong ganung scenario ever since. Kahit nung high school ako, wala. Kasi, nung high school ako, puro guys din naman yung friend ko. Pero, wala naman akong naging crush sa kanila. Nagka-girlfriend na lang sila lahat. May mga anak na nga yung iba eh. May mga anak na nga yung iba oh. Naging ninang na lang ako at lahat oh. Dumami na lang ang inaanak ko. I don't know. Siguro, it depends sa people kasi. Ako kasi kapag nafe-feel ko na potentially baka maging crush ko yung tao, hindi ko sinasabi sa kanila na friends. I-announce ko yun sa'yo kung ano ang classification mo sa akin. As in, ililinaw ko yun. Like, kunyari, oy, ikaw, best friend kita. Like, sasabihin ko talaga, best friend kita. Sa lahat ng tao, best friend kita, best friend kita, best friend kita. Or friend kita, friend kita, friend kita. Pero kapag, kunyari, sinabi mo sa akin, uy, friends tayo, tapos hindi ako nagsalita. Either I hate you, either ayaw kitang maging friend, or iniisip ko na feeling ko magiging crush ko to soon, so hindi ako papayag na friends. Ganun ako. Hindi ako papayag na friends kapag feeling ko pwede kitang maging crush. Ganun. Yun lang ang masasabi ko about it. Basta, kapag feeling ko may potentially pwede kong maging crush yung person, ayokong sasabihan ako na friend. Friend, sinasabi mo dyan. Hindi ka mag-friend. Hindi mo ako friend. Hindi ako papayag. Ganon. So, for me, hindi applicable yung mga friends so nagiging Can I ask if you're into girls or straight? I'm a straight person. What's your view about those friends na nagka-cut off kasi yun yung utos ng jowa nila? Matatawa lang ako sa inyo kasi may naging ganyan akong friend. Sabi ko na lang, sige. Sabi ko, I mean, it's naman, respect naman sa relationship nila, syempre. Babae nga naman ako. Nagigets ko naman yung point nung girl. Okay. Babae nga naman ang tao. Sabi ko, sige. Sabi ko, sorry. Sabi ko, sige, hindi naman ako nakakausapin. Tapos yun na.
Wala namang hard feelings or anything. Pero natawa lang ako. Pero, anyways, problema nila yun. So, hindi na ako nakailam. Best friend mo yung guy. Hindi ko best friend. Friend lang. Like, friend ko dati, ganun. Tapos wala nang balita dun sa tao. Okay lang. Pero kasi as a friend, you should also, like, respect kung ano yung relationship na gusto ng friend mo. So, if it makes them happy about sa relationship na yon, and if you think na it's helping them to be the better person, bakit hindi ka, di ba? Malalim yung best friend na word. Yes, malalim yung best friend for me. Kumbaga, ibang level ka na kapag best friend ka. Kaya ang considered best friend ko pala ngayon si FG tsaka si WG. Sa buong talang buhay ko. Sila pala ang nakaabot dun sa ano na yun. Sa ranking na yun. Ranking! Sa ranking na yun. Silang dalawa pa lang. Kumbaga may kapangyarihan ka sa akin kapag kapag yun ang ranking mo sa talang buhay ko. Matulog na kayo ng oras nung nadamayan nyo pa ako. 14 pa kayo mga puyaters kayo. Nagayan nyo ako Malulubat na din ako, mag-end na ako in a while. Kapag nag-red na yung ko. Yung battery. Ano pang tatanong nyo? Baka may tanong pa kayo dyan. Tanungin nyo na habang nagpa-podcast ako. Ako pa ba laban to hanggang umaga? Guys, kasi kakasulat ko ng sulat-sulat naman ng kanta ang tao. Productive kasi ako ng madaling araw. So, nung mga past few days, since I'm into writing, nakagawa naman na ako. Kaya pahinga ko ngayong araw na to. Pero kasi ang nangyayari, umaga na ako tanghali na ako nakakatulog. So, na-messed up na talaga ng bonggang-bongga ang aking sleeping schedule. So, ngayon, kakagising ko lang kaninang gabi. Kaya yun. Productive kasi talaga ako sa madaling araw. As in, nandun lahat ng creative juices ko sa ganong oras lumalabas. Ano to? How can you compare a difference of being a friend of a guy and being a friend of a girl? Paano ba? Ako personally, feeling ko kapag girl yung friend ko, I'm into my masculine energy. Feeling ko kasi since babae sila and yung paniniwala na fragile yung girls, I mean, mas iniisip ko yung words na pwede kong sabihin. Kasi naturally, yung mga girls, most of them, mga talaga sila, overthinker sila. Kailangan isipin mong maigi kung ano yung sasabihin mo. Kasi kahit anong sabihin mo, minsan, depende kung paano mo i-deliver, nagkakaroon niya ng ibang meaning. So, bago ako magsalita, chinuchoose kong maigi yung words ko at kung paano ko siya sasabihin. And I always look out for them. Like, feeling ko, kapag girls yung friends ko, ako yung, pag-uuwi, kunyari uuwi. Saan ka? Sasamahan kita.
hatid ko pa pauwi, ganun. Or, ipapaalam ko pa sa parent kapag lalabas. Tapos, ako yung, uy, gusto mo ng ganito? Or gusto mo ng ganyan? Or, basta nasa masculine energy ako kapag girls yung, mas sensitive kasi yung girls. And you always need to look out for them. Like, kunyari, kapag naglalakad, nasa likod ako lagi. Kasi kailangan kong tingnan. Like, may gamit ba silang naiwan or something? Yun. And, kapag, feeling ko, pag girls kasi, paano ko ba explain? Mas kailangan mong bigyan ng importance yung emotional needs ng girls. Yan. Kasi, nagdedepende yung mood ng girls sa kung ano yung emotions na nafe-feel nila. Ganun. I don't know. Ayun. Kaya feeling ko mas nagtitiptoe ako kapag girl yung friends. Pag sa guys, minsan naman nasa masculine energy ako. Pero siguro ang difference kasi, may times na feeling ko pwede ako maging at my feminine energy kasi ewan ko, siguro nahihiya sila, so kapag minsan lalabas, sila talaga yung mag-offer na, ay hindi, ako gagastos, ako nagaya parang ganun. Tapos sasabihin nila, ang achievement ko ngayon ay nalibre kita dahil hindi ka nagpapalibre. Ganun yun sila FG. Like sasabihin ni FG, alam mo, proud ako ngayon kasi nalibre kita ng kape. Ganun. Sabi niya, ang hirap-hirap mo yung libre. Ang hirap-hirap mo yung libre. Pero kasi yun yung nila, like, yung way nila to make you feel important. Parang ganun. Siguro sa guys, they take humor as it is kasi. So, pwede ako mag-joke ng kahit wala lang, randomly ko lang naisip. Siguro mas nasasabi ko agad. Kasi alam kong hindi nila i-overthink yun. Pero depende kasi, may mga guys na overthinker din. May mga guys na overthinker. Depende. So, depende sa pagkakilala mo sa tao. So, kung if alam mo na overthinker yung tao, isipin mo naman maigi. Maging considerate ka naman sa feeling ng tao. Isipin mong maigi. Depende kasi sa tao. Minsan wala sa gender yan eh. Minsan kasi may guys na mas sensitive sa girls. May ganun. Akala mo okay lang sa kanila, bibiro-biro ka, di mo alam, iniisip nila yun bago matulog. Feeling ko wala siya sa gender, both lang naman. May mga emotional, yan. So, it's gonna depend na lang sa kung gaano mo ka kilala yung tao. Like, ano yung pagkilala mo sa tao? Like, for example, si ganto siya, ganyan. Ito, pwede ko to i-joke kasi, hindi niya saseryosohin yung joke. Ito, feeling ko, ganito, ganyan. And you, talaga, like, i-clear mo sa kanila if okay lang sa kanila or hindi. Mag-observe ka pa din. And, kahit friend ka, yung mga jokes, pinifilter pa din yan. With respect pa rin dapat. Alam nyo nga, dapat pag friends nyo yung tao, mas mataas yung respect nyo eh. Mas alam nyo dapat kung paano i-handle yung mga emotional needs nila kasi friend nga eh. Hindi yung magjo-joke na lang kayo basta-basta na just to, kasi iniisip nyo na maiintindihan nila yun dahil magkaibigan kayo. Hindi yun excuse, hindi yun license para bastusin yung tao na friends kayo, kaya dapat okay lang sa kanila. Hindi yun ganun. Friendship card naman kayo. Hindi siya ganun. Hindi mo abusuhin yung tao kasi friends kayo. Na lahat ng benefits na pwede mong makuha sa tao, gagamitin mo. Friendship card. Hindi yun ganun. Kaya I don't call people friends. Nang ganun-ganun lang. Okay. Mas paahalagahan mo yung people kapag friends mo. Ganun yun.
mas sensitive ka dapat sa kanila. Tsaka mapapansin mo yun kapag tunay na ka na friend, alam mo yun kapag kunyari naiinis na si ganto or may iniisip na si ganto. Maano mo yun sa behavior nila eh. I mean, kung totoong friend ka at tinitignan mo yung mga detalye ng paggalaw nila. Kung paano sila mag-react kapag naiinis na sila or kapag masaya sila, ganun. Pag 10% na lang ako, ga-end na ako. 19% na lang. Ano pa? Puro friends na lang to ah. Alam nyo, nag-iisip kami dati ni Luigi kung magpa-podcast kami dahil ang dami rin namin na pag-uusapan na ganito. Yung mga pinagtatatanong nyo. Kaso naisip namin baka makancel kami kasi minsan yung mga sinasabi namin, hindi ko alam kung pwede ba dapat namin. Siyempre, hindi naman lahat nakakaintindi ng mga, Kasi hindi na natuloy kasi ang dami naming schedule pareha. Hindi na nagtugma ang schedule ng mga tao. Pangarap pa naman niya mag-podcast. Sabi niya, mag-podcast tayo, dali tayo, ganto ganyan. Para daw, habang nagkikwentuhan kami, hindi yung kaming dalawa lang nagkikwentuhan, para daw lahat daw makarinig ng mga pinag-uusapan namin. Talaga nang damay pa siya ng mga tao mag-podcast. Ano na una? Manok o itlog? Depende. Sarili ang inuuna, ha? Sarili ang inuuna. Anong manok, itlog? Unahin mo sarili mo. Noted part. Okay? Pili ko anong ulo, itlog, manok. Unahin mo sarili mo. Kung ano-ano inuuna mo. Unahin matulog ka. Okay, anong oras na oh. Oh, unahin ang sarili. Aboy, ang tibay nyo naman. Gising pa rin kayo. Ba't gising pa kayo? Huwag nyo akong sisihin kapag low blood kayo bukas Pag low blood kayo bukas, walang sisihan dito. Baliktad na kami yung tinanong. O, diba? Allergy kasi to sa araw. Nagbabasa at nagka-cram. Samahan mo ako. Ka-cram. Ba't kasi ngayon mo lang ginawa? Oh, di ba? Napagalitan ka patuloy. Kasi ngayon mo lang ginawa. Ba naman yan? What's with the accent? Ba't ganun yung accent ko? Alam yung classmate ko dati, nangihiram lang ng ballpen. Tapos sinabihan ko pa, pupunta ka sa gera, wala kang bala. Hindi niya magets yung sinasabi ko. What I mean is, pumunta ka sa school, so wala kang ballpen. Feeling ko, diba, parang nasa war ka kapag nasa school ka. Tapos, yun yung bala mo. Kasi, yun yung pinangsusulat mo ng mga knowledge mo and everything. Tapos, wala ka pinunta mo sa school. Wala siyang hindi siya nakahingi ng ng ballpen sa akin kasi di siya nakasagot. Kumbaga sabi niya, ayoko na to kausap. Sinukuan ako agad. Di man lang ako inintindi. Sabi niya, Ave, may ka? May ballpen ka? Sabi ko, ha? Sabi ko, pupunta kang gera, wala kang ballpen. Wala kang bala. Mahirap yung pagdinakal sa metaphor. Yes. Pero yung iba kong classmate kasi may mga alay yan bago magtanong sa akin. May mga apple, ganun. Actually, apple binibigay nila sa akin. Kasi lagi daw nila ang nakikitang may apple. Hindi nila alam, kaya ako laging may apple. Kasi kung sino-sino nagbibigay sa akin ng apple nun, bago magtanong.
So, yun yung alay nila bago magtanong. Dahil alam nilang hindi ko sila papansinin kapag wala silang binigay na anything sa akin. Nasa school ako, no? Lahat ng information na kailangan nyo, kailangan may kapalit. Either information din, or something na pwede kong kainin. Pero ano ba dapat ang alay bago magtanong? Depende nga. Either dapat may makuha kong information sa'yo, kapalit ng information na ibibigay ko, or something na pwede kong kainin, or something na gusto ko sa araw na yun. Hindi ako tumutulong dati na walang kapalit. No? Nasa school ako eh. Madamot ako eh. Di ako nagpapakopya, di ako nangungopya, di ako nangihingi, di ako magpapahingi. Ganun ako nun. Kaya ayaw ako ng mga classmate ko. Kasi kapag sinabihan ako ng teacher na ganito yung gawin mo, kahit ayaw nila, gagawin ko yun. Wala akong pakialam kung di nyo nagawa yung project nyo. Sabi ng teacher, pasahan ngayon. Ipapaalala ko sa teacher na pasahan ngayon kasi ginawa ko yun on time. Ha! Anong iayaan natin si ma'am na hindi niya naalala? Hindi! Ipapaalala ko! Ma'am, pasahan ngayon na yung nung project namin. Sabi mo, ngayon. Tapos umiiyak na yung mga di nakagawa. Aga-aga sinabi sa inyo, hindi nyo ginawa agad. Tapos ngayon, kasalanan ko na di kayo nakagawa. Choice nyo yan. Umuwi kayo agad. Kasi kumain kayo sa labas, magkakasama. Mga life decisions nyo. Naging part ka ba ng class officer dati? Yes. Pero hindi ako yung class officer. Ayoko ng responsibilidad eh. Sadyang pinagkakatiwalaan lang ng mga teacher dahil alam nilang wala akong kinakampihan sa klase. Kahit naman yung teacher, hindi ko kakampi yun eh. Naaway ko yung mga teacher kapag may mali sa ko. Tinatanong ko lagi yung grade ko, bakit ako ma'am dito, 83? Parang hindi naman ganito yung na-expect kong grade. Paano nyo kinumpute to, ma'am? Tapos mag-explain sila dun sa faculty. So, ito yung quiz mo. Ito yung mo. Ma'am, ito yung ganito ko eh. Ma'am, mali yung formula mo dito, ma'am. Tama yung sagot ko. O kaya depende yan sa instruction. Minsan kasi sinusunod ko yung instruction. Kahit mali yung sagot ko, kapag nasunod ko yung instruction, pwede ko silang utakan. Depende yun. Kunyari, ang instruction ay ang nakalagay lang is fill in the blank. Complete, hindi, kunyari, ang nakalagay lang is fill in the blanks. Ganun, fill in the blanks with the correct answer. Pero walang nakalagay if like, anong answer ba yun? Like, literal na definite answer ba? Or anong klaseng answer ba yung hinahanap? Tapos nakalagay, the one who made the story, keme is, ganun. So, hindi naman sinabi, like, kung name ba yung answer na pwedeng ilagay or pwedeng yung answer na general. Tapos minsan yung sinasagot ko yung general. Kunyari, who wrote the story, ang lalagay ko, the author. Diba? Wala namang mali dun sa ginawa ko. Bakit mo i-ekis yun? Hindi mo nilinaw yung Kumbaga mali yun ng teacher na hindi specific yung instruction. So, hindi ko tatanggapin yung pagkakamali na yun. Kasi sasabihin ko, hindi naman specific yung instruction na binigay. Hindi ko mali yun. Hindi ko mali yun. Paano pag nalaman nilang? Alam nila na mali ako. Alam ko din naman na mali ako eh. Pero pinaglalaban ko kasi na may pagkukulang sila dun sa paggawa ng mga exam minsan.
Or kapag hindi talaga workable, like for example, absent ako kasi ganto ganyan. Ang ginagawa ko, pag may kailangan sila, nagte-trade ako. Like, wala pang host for this event. Ako gagawa niyan, pero tulungan mo ako sa grade ko. Gagawin ako sa teacher. Or, sasabihin ko, tuturuan ko yung classmate ko na ganto ganyan. Kapag mataas yung grade niya sa ganto, ang grade ko ay ganito. Ganon. Utak. Depende yan. Nagpa-function ang mga people kapag inline yung mga will nila sa life. Pag inline yung purpose nyo, makukuha mo yung gusto mo. Kailangan mo lang malaman paano mo gagamitin yung mga people sa paligid. Kasi lahat ng tao may kailangan, okay? Kailangan mo lang alamin kung anong kailangan ng tao. Oh no, it feels like I'm manipulating. So, okay. Dahil madaling araw na, pwede, 13 lang naman kayo, pwede kong i-share to. 13 lang kayo, okay? 13 lang kayo. So, gusto kong sabihin sa inyo na pwede nyo yung gawin sa mga tao. Pag may kailangan kayo. Kapag gusto nyong makakuha ng something out of dun sa taong yun. Una sa lahat, para magamit nyo yung That sounds so wrong. Pag may kailangan kayo sa tao, una sa lahat, kailangan malaman nyo kung ano yung kailangan nila. Ano yung pinakakailangan nila. Tapos kapag nalaman nyo na yung kailangan nila, gagawa ka ng problema. Tapos tulungan mo silang isolve yun. Gawa ka ng problema para sa kanila. Like kunyari, ang problema ng tao is ayaw niya na pinag-uusapan siya. Tapos kunyari magsasabi ka dun sa classmate niya, balita ko si ganito, ganyan. Ganun. So pag-uusapan siya ng mga tao. Tapos, tutulungan mo siya na, sino nagsabi nun? Tapos kunyari, tinutulungan. Siyempre, makukuha mo yung trust niya. Tapos, iisipin niya na ikaw lang yung nakaintindi sa kanya, natutulungan mo siya kapag may ganun ulit na nangyari sa kanya. So, bilang kapalit, magbibigay din siya ng, tutulungan ka din niya, parang ganun. Kasi akala niya, tinulungan mo siya, pero ikaw yung gumawa ng problema sa kanya. Pero, tutulungan ka niya kasi akala niya, tinulungan mo siya. Kasi nga pinakita mo na tinulungan mo siya sa problema na ikaw na din naman yung gumawa. Gaslighting 101. Anyways, yun na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Hindi nyo naman kailangan maging masama sa mga tao kapag may kailangan kayo sa kanya. Hindi nyo sila kailangan pilitin. Tulungan kayo kasi gagawin nila yun kapag marunong kang makipag-usap. Makipag-usap. Ayun. Gagawa ka ng problema sa mga tao, tapos tulungan mo sila, tapos magtitiwala sila sa'yo, tapos dun ka na, kumbaga, utang na loob yun. Tinulungan kita, tapos di mo ko tutulungan. I mean, hindi mo sasabihin sa kanila, syempre, natulungan mo ko, pero kusa nilang gagawin yun dahil yun yung mafe-feel nila. Yan lang ang gusto kong ituro sa inyo, guys. Kailangan marunong kayong maglaro. It's a game! Life's a game! You wanna play? Okay. Lumabas yung intrusive. 13 lang kayo, walang 13 lang kayo. Mamaya, mapapaisip to ba't niya sinabi yan. Huwag niyo ipagkulot. Okay. Sinasabi ko lang. Hindi, kasi para alam nyo din na hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Mag-ingat kayo sa mga taong akala nyo kaibigan nyo, okay? Isipin nyo mabuti yung mga nangyayari sa paligid nyo. Mag-i-observe.
Sabihin kayo sa mga paligid nyo. Sa mga tao. Okay. Oh, I'm still awake. This guy's awake, so I'm awake. Yes. Yes. You need to strategize when you need something to someone. Kaya takot yung mga tao kapag nilalapitan ko sila eh. Alam niyo yung mga kakilala ko dati, yung mga classmate ko, ganyan. Kapag lumalapit ako, ang cautious nila sa akin. Kasi alam nilang hindi yun normal. Kunyari tinawag ko, uy, ano? Tapos bigla sasabihin ng isa, tinatawag ako niya, ayoko lumapit, dyan demonyo yan. So, wala akong ginagawa sa'yo. Sabi niya, may kailangan ka sa akin, hindi ako natutuwa. Yes. So, kung tatanong lang eh. Wala na doon na yung viewers. Wala silang alam. May 3 ditong di nila alam yung pinag-usapan natin, okay? Walang ano ah. Alexa from Kaya, yes po. Mabait po ako. Ano lang po kami dito. Yung mga Zaya po, mabait po yan sila. Ang pinag-uusapan po namin, ano dito, bakit gising pa yung mga tao, ganun. Bakit di nila iniisip yung mga sarili nila. Yun po yung pinag-uusapan po namin dito sa live. Yes. About friendships po, ganun. Nagbabantay po kami ng mundo. Pinag-uusapan namin anong ginagawa namin para sa mundo. Yung mga nag-screen record. Tignan nyo yung paligid nyo. How to be kind. And, no, we're not kind. We're nice. Mabait. Mabait tayo. Mabait tayo, guys. Mabait po kami. Nagpapakabait po kami. How to be reliable and helpful and how to be honest, because lahat po ng character traits pinag-usapan namin: honesty, courtesy, helpfulness and cooperation, resourcefulness and creativity, consideration for others, sportsmanship, obedience, yes, lahat po ng character traits pinag-usapan namin. Yes. At nag-open forum po kami. Kaya po sa ano, yes. At kung paano po namin papalakihin yung gantong industry. Like, yes. We need to support everyone, guys. Yes. Yun lang. Mag-end na ako, guys. Kasi dumadami na kayo. Kumbaga, nalalaman niyo yung sikreto ng mundo. Baka kunin talaga ako ng alien. Na-intrigue tuloy. Guys, nag-usap lang kami about aliens, okay? Mga alien. Kukunin ako ng alien kapag nalaman ng secret kasi binibigay ko sa mga human person, sa mga muggles, yung mga maraming curious. Yun yung mga secrets na hindi dapat sinasabi sa mga tao. Pag nalaman nyo ng mga tao, magkakagulo sa buong mundo, okay? Secret lang yun ng mga superhero. Okay. Sa 13 na nandun kanina, bilang ko kayo Yun lang may alam ng mga sikreto ng mundo. Secret Society. Yung mga kasama sa Secret Society, Dragon Warriors. Dragon Warriors Secret Society. Okay. Hey Alexa, sinong bias or close mo sa SB?
Wala po akong masyadong close sa kanila. I mean, ayoko pong magsabi if close ko sila kasi baka hindi ko pala sila close tapos sasabihin ko close sila. Dapat sa kanila po manggaling. Ayoko pong mag-feeling. Ayoko maging delulu. Ayoko mag-announce ng something na baka hindi pala totoo. So, gusto ko po sa kanila manggaling. If naaalala pa ba nila ako? If naaalala pa po ba nila ako? Pero, syempre, susupport ko naman po yun sila kuya. Ito, totoo yun Totoo yun. Pero hindi ko yun sasabihin sa kanila, maangas ako. Maangas ako, hindi ko sasabihin sa kanila yun. Kaya secret na lang po natin yun. Anyways, malulubot na guys, mamamatay na yung phone ko, kukunin ako ng alien. Kaya, I'm gonna end na. Matulog na kayo. Ako, manonood pa ako. Okay? Tulog na kayo, okay? Okay. Matulog na. Sasama na ako sa alien. Kasi yun na sila. Okay. Bye-bye, guys. You know how to cook. Na-distract ako sa... Parang po ako magluto. Yes, marunong po ako magluto. Pero, ayun. Goodbye na po. Maraming salamat, everyone. Thank you very much. And, yung mga sikretong malupit, walang bubulong. Sa atin lang yun. Okay. Dragon Warriors Secret Society. I'm Alexa signing off. Sige na, bye-bye na.